Bob Soler. Bob Puro Soler. kayo, patay sa bundok. Ang mga bangkay na naroon ay mga tauhan natin. Tatay ako ang buhay ko. Patay na ang dilayo na yun. Oo nga, boss. Kitang-kita kong bumulagta ang taong yun. Maraming balang kinain ng kanyang katawan. Stars like. Si Lito. Kay Lito, kay Tuli. Senador Tuli. Ang unang pelikula ni Lito Lapid, yung Just Lapid Story. Di ba? Kung alam mo, big hit yun. Yung Yes. Just Lapid Kumbaga, Story. yung break ni Senador, no? Yan ang making picture niya. Doon siya nakilala eh. Rene Hawkins, Paquito Diaz, Okay. kayo po. Meron pa po bang iba? Si Bert Leroy. Bert Leroy, dumating si Sir Paquito. Dumating. Yung babaeng nag-aalok sa amin ni Hawkins ng iba, some good time, gano'n-gano'n. Kasama na ni Paquito, papunta sa tape. Tutulong na kami. 4 o'clock in the morning, nag-ring yung cellphone ko. Hello? Paquito. Uy, putang ina! Putang ina yung babae, nawawala! Ako yung passport niya, yung pera niya. Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Kay LPJ, sino po yung mga artista pa po na nakasama? Meron po ito mga action stars like Si Lito. Kay Lito, kay Tuli. si Senador Tuli. Ang unang pelikula ni Lito Lapid, yung Just Lapid Story. Okay. Hindi pa ako nag-assistant kay Chat Gallardo noon. Chat Gallardo ang direktor. Yun, di ba? Kung alam mo, big hit yun. Yung Yes. Just Lapid Kumbaga, Story. yung break ni Senador, no? Yan ang making picture niya. Doon siya nakilala eh. And then after that, ayun, nag-assistant na ako. Gumawa na kami ng Batang Salabusab. After nung Yes Lapid Story na yun, sunod-sunod Oo, yung project. pero hindi naman ako Nakasama nyo rin pala si Raymar, sir. Ayun, maganda role ko doon. Baka makita mo yun, Marahas. Marahas. Ayan, maganda role ko dyan. Sige, Si si Raymart. June Posadas ang direktor. Magaling din, mahusay. So, na-meet ko na yan si Direk Si June. Francis June Posadas. Sir, what if, sabi nyo kanina, medyo, halimbawa, may mag-alok sa inyo may offer sa inyo ng project, movie or something. Why not? Siyempre. Go pa rin tayo, sir. Siyempre, love nyo yung, di ba? Natural. Ang nga lang, isang setback ko dyan sa Batang Quiapo. Kasi pag tinatanong ko, ba't hindi ka kasama ron? Siyempre, alam mo naman, yung mga barkada. Kaya wala na tayong koneksyon eh. Kako ang kinukuha doon ngayon, mga bata. Tayo, mga wrangler na, medyo laylo na. Hindi naman, sir. Ang buhay swerte-swerte lang yan eh. Sana. Ang malay mo, baka in-interview mo ako, baka mapanood nila. O ba, pwede pa pala si Tolpo. Kahit hindi sa Batang Quiapo, kahit sa kabila, yung... Ayun, yun. Gusto ko yun. Gusto natin kayo mapanood ulit, sir, no? Sir, sa palagay niyo ba yung mga nakasanayan nating pelikula nun, babalik pa kaya sigla? I doubt it. Tingin ko hindi na. Kasi ngayon, ang naging trend ng mga pelikula ngayon, yung mga pelikula ng mga gay, na puro mga love story, mga gano'n. Pero yung mga full blast na action pack. na mga gano'n, wala na yun. Yung mga dive ni Lito Lapid, yung mga bunot ng baril ni PJ. Sa palagay niyo po ba, dahil siguro yung nawala na rin, medyo tumanda na rin yung mga dati nating bida, o nawala na rin sila, namamatayan na. Sa palagay niyo po ba, isa rin yun sa dahilan, kaya medyo tumamlay yung... Pwedeng isa sa dahilan yun. Pero ako, ang tingin ko talaga, yung talagang number one na naging kaya nawala, yung audience, itong younger generation, iba na ang naging interest. Hilig nila, interest nila. Iba na. Hindi na sila, parang kuminsan nga, parang kinakantsawan pa nila yung mga eksenang sariling atin, no? Naging parang mga light comedy, light drama. Ganyan na naging trend. Iba na yung tinatangkilik nila. Iba Naniniwala ako dun kasi syempre siguro dahil nag-iiba yung panahon, nagbabago. Ikaw, young generation ka eh. Siyempre, ngayon ikaw, bilang malapit ka sa showbiz, sa'yo, okay pa rin yung mga ganong action. Yung mga... Dati. Lalo nung araw, nung panahon nila Erap, na yung mga unang pelikula ni Erap na Patapon, yung kay Just Lapid na Cardong Kidlat. Naku, ang gaganda niyan. Sarap manood ng gano'n. Ang sarap sana kung na-preserve eh.
na tapos na digitally restored. Restored, yes. Kagaya ng ginagawa ngayon sa FPJ, di ba po? Oo, yun. Mangyari naman si FPJ, alam niya kasi na kailangan niyang i-restore yung mga pelikula niya, yung master. Kasi nung araw, negative eh. Ngayon, digital eh. Nung araw, negative. Merong tinatawag na master negative. Yung mga master na yan, na negative, kinakailangan naka-aircon yan 24 hours a day. Hindi nagmo-moist. Oo, kung hindi, magdidikit. Didikit. So, ang ginawa ni FPJ, doon sa studio niya, sa Biak na Bato, doon niya nilagay yung mga pelikula niya, naka-aircon lahat. Na-preserve yung mga negative, and then later on, naging digital na, Yes. mas gumanda na. Hanggang ngayon, napapanood pa ng tao. Buti na lang. Sino ba yung nagsabi sa akin one time na muntik na daw masunog yun? Si Sir Sernan pala. Sernan Manahan. Yun, dikit kay Fernando. Mabuti na lang, sabi niya, hindi nasunog yung negative dahil kung hindi, wala tayo napapanood na FPJ ngayon. Si Sir na, mahal na FPJ yan, maliit pa yan eh. Shout out, Sir Sernan. Hi Sir Nan. Sino pong pinaka-close nyo sa trabaho, sir, sa showbiz? Meron po ba kayong talagang Well, si Paquito, isa yan. Dahil, yun nga, naging close kami. Mangyari, there was a time na si Paquito, kumunti ang pelikula, no? Meron siyang hinuhulugang kotse. Yung kanyang Land Cruiser. So, isang pelikula. Yung kwentong Paquito Diaz naman tayo. Yan. Isang pelikula, Apo. ang Leon, ang Tigre, ang Alamid. Okay. Lito Lapid, Rudy Fernandez, Bembol Rocco, mga bida. Okay, assistant director naman ako ron. Chat Gallardo. Then, nung binubuo namin yung pelikula, sabi ng Regal, alam mo Regal, medyo mahigpit sa title. Nagtitipid Sabi nila, ako si Paquito, mahal yan. Sabi ni Mother Lily. Sino na lang ilagay natin yan? Suba Serrero. Ako naman, nakikinig lang ko. Tapos sabi ko kay Chat, yung director ko, yun, pwede kong bulungan niya. Sabi ko, direct, puta, ang laki ng pelikula natin. Lito Lapid, Rudy, Bembol. Ang mahina ka ako si Suba. Si Suba, special role. Apo. Kailangan natin si Paquito rito. Correct. So, inilaban na ni-chat si Paquito. Nakarating kay Paquito yun. Binulungan nyo si Direct Chat. Nalaman ni Sir Paquito ngayon. Na pinus ko siya. Okay, ano sabi po? Siyempre, nagpapasalamat. Alam mo si Paquito, ganyan, minom tayo mamaya, ha? Kumusta ba siya? Kumusta siya sa totoong buhay? Kumusta? Personality? Really nice person. Sama kami yan, hanggang Amerika, nakita kami yan. Okay. Meron pa nga sad yan sa Amerika Sad story. Kwento na natin. Nung time na nagpunta siya ng Amerika, I was trying to raise some funds dahil wala ng pelikula halos So punta siya ron, nag-show, personal appearance. Nakaipon ng dollars yan, mga parang $8,000, $10,000 na ipon niya. Okay. Parang nakalagay sa kanyang Amerikana, ganun, cash. And then one time, nandun kami sa Las Vegas, nung isang barkada ko ron. Dumating si Paquito kasama ni Abet. Parang supposed to be, sila, Abet, mag-demo nung At that time, si Bert Leroy, nagde-demo ng mga kaldero. Malaking malaking negosyo doon. Then, nakaipon nga si Paquito. Nung nandun kami ngayon sa Las Vegas, isang eksena, kami ni Rene Hawkins, nag-CR kami. Paglabas namin ng CR sa Las Vegas, alam mo ron, may mga babaeng, kaganda, katangkad na Las ganyan. Vegas Yung bang hey, you want some good time? Mga ganon, mga bebot. Kami ni Hawkins, alam na namin yun Puta, yun, gastos yun So, no, thanks. Ganyan. So, dissolved balik na kami dito sa grupo. Dumating nga si Paquito. Okay, nakainom na. Sino-sino kayo? Sorry ikat ko muna. Yeah. Rene Hawkins, Paquito Diaz. Okay. Kayo po. Meron pa po bang iba? Si Bert Leroy, Bert Leroy. Ayun, Saya nung supposedly darating si Rick Arellano, hindi naman dumating. Going on, dumating si Sir Paquito. Dumating. Galing nga kami ni Rene Hawkins doon sa CR. May mga babaeng gumaganon. Nung dumating si Paquito, medyo nakainom na. Siya ngayon nung nagpunta ng CR, siya yung ng babae. Okay? Yung babaeng nag-alok sa amin ni Hawkins ng some good time, gano'n.
Kasama na ni Paquito, papunta sa table namin. Pabalik. Oo, may long table na gano'n eh. Opo. Merong isang doon sa New York yun eh. Kasi, kasama na ni Paquito, pinaupo. Oh, sabi namin kay Hawkins, ito yung doon ah. So, madaling salita, to make the long story short, Yes. after mga ilang drinks yung babae, red wine, umalis sila ng Paquito. Yung isang kasama ni Bert Leroy, sabing siya yung dali mo na, baka umano pa yan. So, umalis. Pinush niya. Umalis. Nag-date sila sa motel doon. Summer in Vegas. Okay, dissolved. Natutulong na kami. 4 o'clock in the morning, nagre-ring yung cellphone ko. Hello? Paquito. Uy, putangin na! Bakit? Putangin na, puntahan niyo ako rito. Bakit? Putang na yung babae, nawawala. Nakuha yung yung passport niya, yung pera niya, pati passport. Ara ka ng buta. Ayun ang sad story ni Paquito Ron. Yun naman nangyaring totoo, kaya lang natin kinukwento, mapapanood ng iba na I'm not trying to put Paquito down. He was just trying to have a good time. Yes, normal lang. Oo, yun. Yung naging leksyon niya sa buhay. So, 8,000, ang laking pera nun. Especially at that time na kailangan niya. Yun yung mga sad So, story sabi niyo niya. po, parang nag-fundraising kayo? Siya. Yung nagpe-personal appearance siya, Okay. binabayaran siya, yun yung naging parang income niya. Kasi nag-stay siya ron for like mga 6 months. Matagal din pala. 6 months siya ron eh. That was the time na si FPJ, kakandidato, nagkita sila ron, parang nangangampanya. Sir, bigyan niyo naman kami ng konting kasi wala pang nagkwento sa amin yan. Since napag-usapan natin si Sir Paquito, bakit si Sir Paquito ang laging kinukuha ni FPJ? Main goon? Siguro, yung kanilang yung... Chemistry? Yan, chemistry, that's the right word. Yung chemistry nila, at saka sino kukunin mo? Sino ba ang pwedeng itapat kay Paquito? Tama. At the same time siguro dahil talagang magkaibigan na yung dalawa. Ano po? Oo. Nagkakilala yan sa Premier Productions. Si Paquito, player ng basketball yan eh. Sila magkapatid. Mas sumikat si Romy. Okay. Paquito, player ng FEU. Kinuha ng Ateneo, kaya ang tawag ni Paquito sa sarili niya, hoy, tenista. Hindi atenista, tenista. Kasi, alam mo, may comedy din si Paquito. So, nung nandun siya sa Ateneo, si Sergio Santiago naman, doon nag-aaral at that time. So, kinuha ni nakita, artista ka na lang, sabi ni Sergio. Nakadiscover kay Paquito, Sergio Santiago. Sergio Santiago. Maraming na-discover si Sergio Santiago. Nag-assistant din ako dyan kay Sergio. American Picture. Tama yung research ko last time, na parang siya rin yata nakadiscover kay Eddie Fernandez. Pwede. Tama po. May lagalaga. Yung mga premier, mga premier products. Yung pag-migrate niyo po ng ibang bansa, sir, sa US po, 1985 po, di ba po? After nun, hindi na kayo nagkaroon ulit ng 11 years ako doon eh. Mahaba. So, bumalik ako 96. Nung bumalik ako 96, ginagawa ni FPJ yung pelikula namin ni Nonoy na Probinsyano. Probinsyano, 96. Okay. 96 Tama, okay. Ginagawa niya yun. Meron akong dala sa kanya parang Ray-Ban pinantahan ko ang set doon sa Blooming Treat. Okay. Yung paborito niyang bahay doon. Yes. Manager. Bating ka na pala. Ako may dala ko sa ito. Tinignan niya gano'n. Nakasalamin siya, hindi ko napupuna. Pareho pala. Parehas ng salamin niya? Bigay ko sa kanya. Parehas. Sabi ko, gamitin mo lang ako,
Reserva. Reserva. Hindi na tumasya. Tapos yun, the next day, schedule na ako. Oh, ang galing. Hindi ka na magsasalita eh. Alam na niya na kaya ako nagpakita sa kanya. Opo. Bago po pala kayo mag-migrate noon, meron na kayong project with FPJ, di ba po? Oo. Tapos pagbalik nyo ulit, Nakagawa ko ng mga ilang pa. 90s, meron pa. Yung Eseng ng Tondo. Yun, yes, yun. Probinsyano muna. Tapos Eseng ng Tondo. Parang yun lang. Ewan ko kung ano pa iba. Napunta yun, nakuha ko na yung kay Raymart na Meron ba kayong natutunan na parang life lesson kay FPJ na in-apply nyo sa... well, ang unang-unang kukunin mo sa kanya yung kanyang pagka-gentleman. Yung kanyang pagiging regular guy, sabi nga. Na basta siya, right is right, wrong is wrong. May prinsipyo. Oo. Siyempre, sir, alam ko, kaya ako tinatanong po ito para po sa mga mga fans ni FPJ na laging nakasubaybay sa Rai TV, laging nag-aabang po yan sila. At saka alam mo, suyurin mo yung lahat ng mga nakasama ni FPJ. You will not find anybody, ni isa, wala kang makikitang may negative na masasabi kay Wala po. Wala talaga. Dami ko nang nakapanayan po ng mga dati yung mga katrabaho, puro magagandang salita. Gaya nga ng sinabi ko nung una natin kanina eh. Ang masarap na tao si Rani dahil is just parang bata. Childlike. Hindi childish, childlike. Magaan. Although, moody rin yan. Siyempre. Meron yung mga mood, pag yan eh merong bad mood, yung wag mong kakausapin. Hindi ka papansinin yan. Relax. Diyan ka lang, no? Good morning, Ran. Titingnan ka lang na gano'n. Buti kung minsan, hindi ka titingnan. Eh. Sa amin yun, yung mga mas maliliit. Pero doon sa mga director, kay Pablo, hindi. Pablo, respetado niya. Lalo na yung Efren Reyes. Yun yung isang mahal na mahal niyang director, yung Efren Reyes. Close ko na sila. Ang daming ginawa, yung mga earlier na mga black and white. Opo. Na mga RTG Productions. Puro kay Mang Efren yun. Kaya Mang Efren po ba, di ba maaga pong pumanaw yun? Sa karera, na-excite. Like, parang... Nanalo yung kabayo niya eh. Na-excite siya, natake. Yun nga yun. Bait na tao rin. Kamukha ni Efren Jr., ano po? Sir Efren Jr. Ayun, kaya Efren tayo konting kaparas kong kwento. Junior? Hindi, yung matanda. Okay po. Merong isang pelikula na ang bida, siya, Efren Reyes, and Ronaldo Valdez. Okay. Yung Ronaldo Valdez pala, going back, nung panahon ko kay Raycard, nag-meet kami ni Ronaldo na nakita kami ni Ronaldo, naging magkaibigan kami for the longest time. So itong pelikulan to na hanggang ng matatapang, Efren Reyes, Ronaldo Valdez, parang mga cowboy eh. Opo. Okay. Noong time na yon, asawa ni Mang Efren, Pilita. Corrales. Ayan. So after moving hanggang ng matatapang, kinuha naman ni Pilita si Ronaldo bilang leading man. Mga Jamboree Queen, mga ganun eh. Dalawang pelikula yun eh. Kasama rin ako. Nakikita rin ako ni Pilita. Kaya ko ito nabanggit. Nung ginagawa yung papel ko sa US Embassy, pinahihirapan ako ng consul. Kasi American born ako eh. So nung inayos ko yung papel ko, ayaw maniwala yung consul. Hindi, baka napulot mo lang yan eh. Sabi sa akin yung birth certificate. Sabi ko, hindi. Yung Amerikano eh, si Corcoran ang pangalan eh. So parang disappointed ako. At the time, nung later on, nung wala na si mga Efren, ang Pilita, naging asawa naman niya. Consul General. So, kilala ko ni Pilita. So, nilapitan ko, Pilits, tulungan mo nga ako. Bakit dong? Yung consul dun ayaw maniwala na birth certificate ko to ganon. Baka hindi totoo yan, sabi ni Pilita. Hindi ka ako totoo. Sige, kinausap niya yung Macanins, yung Consul General eh. Okay, after 2 weeks, meron na akong passport. Galing. Yan, kaya naisingit ko lang. Buti na lang. Kaya nakapunta ng Amerika eh. Noong 1985 na yan, ang action movie, parang pag ano na. Medyo... Nung pagbalik nyo ng Amerika,
Pabagsak na yung action na. Nung pagpunta ko ng Amerika, medyo gumagano na. Parang mahina na yung mga pelikula ni PJ. Hindi na yung... Hindi kagaya dati. Hindi kagaya dati, talagang full pa. So yun, so naiwasan ko yun. Nakapagtrabaho ko doon. Kamusta buhay niyo doon, sir? Okay naman. Nakaraos. Nagano ko, chef. Okay. Chef ako. Hanggang tapos si Haji Alejandro nagkakilala kami ron. Si Haji gusto magtayo ng restaurant. Tinulungan ko. Ako yung nag-chef doon sa restaurant niya. Isang taon lang, hindi naman nag-thrive dahil hindi naging successful. Yung restaurant, parang sinarado rin. Sinarado rin. Nung panahon na yun, nandun pa si Rio. And then, nung isa lang nila yun, umuwi na rito si Rio, naghiwalay. Napunta na si Rio ng Itbulaga. Si Haji, mayroon ng ibang parang ganun. Hanggang si Rio, napangasawa yung kuwang ko, di ba? Opo. Sir, ito, kasi ako naniniwala ako, mga Dre, na bilang baguhan, kailangan respeto tayo sa mga OG kung tawagin. Mga original yun. Kayo, sila, sir. Okay. Kayo po ba, sir, ano pong maipapayo nyo doon sa mga bagong artista ngayon na sumisibol? Anong advice po para sa... Okay, ang advice ko lang sa kanila, number one, keep their feet on the ground. Huwag kayong aalis sa lupa. Palaging number one, humbleness, humility. Huwag kayong lalaki ulo para kung gusto nyong sumikat, kung gusto nyong magtagumpay kayo sa showbiz. Ang number one dyan, humility. Yung kinakailangan, ano ka? Kahit sikat ka na... Oo. Di pwede yung mayabang ka dyan. Be humble palagi. Be humble. Nag-i-stand po ba kayo, sir, before? Stunt? No. Hindi Ano ko pianista Tawag ko nung sabi nyo kanina, sir, Robert Putol. Robert Rivera. Tawag si FPJ, tawag sa akin, Tolpo. Tolpo. Mahilig mag-alias si FPJ, no? Tolpo. Parang kay Sir Eddie Patis naman. Patis. Ayan, nakasama yan sa Patis. Nakita ko na rin, na-interview mo na. Mabait yan, sir. Sir, baka may gusto pa kayo idagdag bago tayo matapos. Salamat talaga ako kasi napagbigyan niyo po kami at nakapag-reach ako si Ben sa inyo. Mabuti na lang. Para sa mga fans kasi ni FPJ. Ako, fan po talaga ako ni FPJ. Ako rin. Fan po talaga. Tayo pala. Kayo din po. So, ayun, baka may dadagdag pa po kayo, sir, na kwento na baka may nakalimutan ngayon. Ano? Palagay ko, parang na-round up natin yung mga magaganda Marami pa, pero mahirap nang maalala. Kasi lakay ko sa farm kaya siguro, meron pa naman lagyan natin ng second interview. Okay. Anyway, sir, pasalamatan po natin yung mga followers ng Rai TV. Ang dami po nilang nagre-request na interviewin ko po kayo. Okay. Dito, Yes. Sa lahat ng followers ni Rai, keep on supporting him. He's a nice guy. Salamat din sa yung mga nakakakilala pa sa akin. Meron pa akong konting fans Sir, mga siguro nandiyan pa Yung iba nasa La Loma, sa Eternal Garden. But anyway, Rai, thank you na itong interview na ito. I'm having fun, I'm having fun. So, thank you sa inyo, yung mga supporter. Okay. Maraming salamat, sir. Okay. Thank you. Thank you very much po, sir. Sige. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.